Attorney, thank you for your time, ha. Attorney! Sas na... Oh, Ay. Pala. Yeah, where have you been? Kala ko nakasunod kayo sa akin. Si Hazel naghanap ng sakit ng katawan. Pinagbigyan ko muna. Nag-enkwentro na naman kayo, Nay? Oo, anak. Pero mamaya na natin pag-usapan yun. Attorney, ano nga pala yung next move natin? Well, dapat sagutin natin point by point ang mga akusasyon ni Hazel. We will counter it with the truth, evidence, and consistency. Kailangan yung counter affidavit ni Colleen ay consistent. Dahil pag nakita to ng fiskal, examine niya to word per word. At pag umakyat ito ng korte, it has to stay consistent. No contradictions, no emotional outbursts. Kung ano yung totoo, yun lang. Yun nga po yung lagi namin sinasabi sa kanya. Sige, magmerienda muna tayo. Bunso, kamusta? Ayun, para sa'yo to. ayos naman, kuya. Kakatakot lang. Si Hazel kasi. Bunso, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi ni Hazel. Pagkaharap mo siya, ang isipin mo lang lahat ng kasalanan ginawa niya sa pamilya natin. Kung gaano kalaki yun lang. We'll monitor the fiscal's office. Kung may lumabas na resolution, I would know. In the meantime, kailangan natin magpahinga. Lalo ka na, Colleen. Kailangan mo mag-ipon ng lakas para sa laban na to. Nakahanda po ako, attorney. Yan, tama yan, Bunso. Pag-usapan natin natin, Jessica! Ano ba? Jessica, please! Jessica! 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 Tulungan niyo yung kapatid ko! Tulong! Ambulansya! Tumawag ang ambulansya! Ikaw ang dahilan kaya namatay si Jessica. Tinulak mo siya. Magkita tayo sa korte. Yun ay kung kakayanin pa ng konsensya mo. Sana mapanaginipan gabi-gabi si Jessica. Colleen, kakain na. Colleen, masarap ang ulam. Colleen? Colleen? Colleen, naririnig mo ba ako? Colleen, ikaw na lang hinihintay sa baba, oh. Tagal ni Colleen. Konting pasensya naman, anak. Alam mo namang may pinagdadaanan yung bunso natin. Anak, kung nagugutom ka na, sige na, mauna ka na kumain. Leon, tayo gano'n. Nay? Oh, Nay, parang nasaan si Colleen? masyadong malalim yung tulog ni Colleen. Kinakatok ko yung kwarto niya, hindi siya sumasagot eh. Si Ate Didang kanina pa rin siya kinakatok. Nay, parang hindi siya nagigising. Naku, diba, sabi ng doktor, bantayan siyang mabuti kasi baka mamaya sa tindi ng problema niya kung anong magawa niya eh. Ako, Diyos ko. Kunin niyo yung susi kay Didang. Kinukuha na po ni Ate Didang yung susi, Nay. Colleen! Colleen, anak! Colleen! Colleen! Anak, buksan mo nga yung pintuan. Sabay-sabay na tayong kumain, anak. Colleen! Colleen, buksan mo yung pintuan! Colleen! Ano ba? Sa akin na yan! Ano ka ba? Ha? Ano ba? Ano? Ano? Colleen? Bunso! Ano to? Bunso, ano ba yan? Anak, hindi mo kailangan mag-test. Bunso! Anak, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan inumin yan. Ano ka ba?
Nay, gusto ko lang namang makatulog ng mahimbing. Bunso, hindi naman gamot ang solusyon. Eh ano, ate? Simula nung mamatay si Jessica, nawalan na ako ng peace of mind. Tuwing pumipikit ako, yung mukha niyang galit at umiiyak yung nakikita ko. Tapos yung nanay niya, sinisisi at pinagbibintangan ako. Ano bang alam ko dyan sa sampina na yan? Sa legal at sa korte. Kapag ba nakulong ako, mababawasan yung guilt na nararamdaman ko. Anak, hindi ko alam kung paano mapapagaan yung loob mo. Yung guilt na yan, parang sugat yan, anak. Unti-unting maghihilom. Hindi ko alam kung hanggang kailan mawawala yan. Pero isa lang ang sigurado, anak. Nandito ako. Tutulungan ka namin. Sasamahan ka namin, anak. Anak, ingatan mo yung sarili mo, ha? Naintindihan mo. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ay, magdasal ka. Lumapit ka sa Diyos, anak. Gagaan yung pakiramdam mo. Malalampasan mo to. Malalampasan natin to, anak. Ay, hindi ko naman po talaga sasaktan sarili ko eh. Promise ko po yan, Nay. Gusto ko lang po talaga makatulog. Kakausapin ko si Dr. La. Hihingi ako ng reseta, ha? Para hindi ka naiinom ng over-the-counter na gamot. Kinumpleto talaga namin lahat ng paborito mong sangkap sa hotpot, ha? Bunso, dessert. Ice cream. Bibili ako mamaya. Ma? Ako na yun. Hindi! Kuya Joel, Kuya Jeffrey, okay lang. Thank you. Gusto mo pagbalag kita ng paborito mong dalandan? Thank you po sa effort yung lahat, ha? Kasi nag-e-effort kayo para pagaanin yung feelings ko. Kung nagsasabi ng totoo, dapat doon sa unang statement pa lang niya, sinabi niya na yun eh. Siguro, kaya niya dinagdagan yung statement kasi may ginawa ka na naman. Pero hindi ba pwedeng sa pagkakataong to, nagsasabi naman ako ng totoo na wala akong kinalaman to sa statement ng driver? Alam mo namang matigas ang ulo ng babae yon. Dinala mo pa yung tatay mo roon. Alam niyo naman di ako nakakatanggi ngayon kay tatay, di ba? May nangyari ba sa pag-uusap nila? O inaway na naman siya ng Hazel na yun? Pero parang di naman sila nag-aaway. Parang nagkakaayos pa nga eh. Paano nagkaayos? Kasi nung pauwi kami si tatay, parang okay na eh. Malamang may ginawa yung babaeng yan. Pero posible kasi na tama si Hazel. Manuel, na-brainwash ka na ba ng Hazel na yon? Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Para to pa arrest po yan. Nandito kami para arrestuin ng anak niyo.